May bagong 125cc ang Kymco Nedices. Tatapat kaya sa mga 125cc ngayon? Silipin natin ngayong araw. Tara! Actually, Nedices, ang pinaka-target market daw nito is mga lady riders. Kaya kung mapapansin niyo, my height is 5'4". Abot na abot ko siya, Nedices. Kasi ang average height ng mga lady riders sa atin is 5 flat. So yung mga 5'4" in height, Nedices, tsaka 5'5" in height, nakagaya ko, abot na abot siya or flat-footed ako dito, Nedices. At ito pa maganda dyan. Built-in na po yung kanyang top box. Kapag binili mo siya, Nedices, kasama na yung top box. Libre na yan. At the same time, ay napaka-spacious po ng kanyang legroom. In fact, kasya ang 2 galon ng tubig na walang kahirap-hirap. At ito, malupit, Nedices. Yung nirereklamo nyo na drum brake sa likod. Itong isang to, disc brake sa unahan, disc brake din sa likod. Wala pa pala siyang kill switch sa side stand, no? So, sinide stand ko siya, wala siyang kill switch. Pero nagustuhan ko sa kanya, Nedices, is meron na siyang built-in na charging port dito sa may bandang gilid. Dalawa yung charging port niya, Nedices, ha? USB ready na, isang Type A at isang Type C. Ayan, no? So, pwede ka na mag-charge ng smartphone mo while traveling. At di ka na rin kailangan magpakabit pa ng mga phone holder kasi napaka-spacious po nung kanyang pinakabulsa, lalo-lalo na dito sa left part. Kasya dyan ang 1 litro ng tubig, Nedices. Isang ganyan na tubig, oh, kasyang-kasya dito ng walang kahirap-hirap. Ganon din sa kabila, Nedices, napaka-spacious. Ilang bote ng tubig yung mapagkakasya mo sa loob niya. Yun nga lang, Nedices, is wala siyang takip. So may daytime running light tayo dito, Nedices. Makikita nyo yung body niya, Nedices, mahaba dito sa unahan. Hindi siya yung medyo mataas yung headlight. Mababa po yung headlight niya. So hindi nakakasilaw yan sa mga makakasalubong sa kalsada. Especially, syempre, kung mga lady riders yung sasakay, di ba? Baka sisihin nyo na naman at nasisilaw kayo sa mga headlight. Ito, kahit mag-high beam sila, hindi gaano masisilaw yung nakakasalubong. Pero kitang-kita pa rin yung kalsada. Hindi pa siya silent start, Nedices, pero tahimik lang naman din siya i-start. Ayan, naka-high beam na yan, no? Pero di naman nakakasilaw, di ba? Then turn signals niya, Nedices, nandito sa mga taas. Ayan, no? Dalawa yan, nandyan sa itaas. Then Kymco logo lang dito sa gitna. Black trims tayo dito sa middle, Nedices. Tapos para siyang may dalawang palikpik dito sa may bandang unahan. Body color din tayo sa front fender. Napaka-spacious din, Nedices, nung kanyang top box, no? Pwede ka na maglagay ng helmet. Pero syempre, aside sa top box, Nedices, is meron din tayong napaka-spacious na seat storage. Ayan, no? Kasya dito ang isang helmet, Nedices. Kung hindi naman magkakasya, depende sa design ng helmet ninyo, ay pwede kayo maglagay ng helmet dito sa kanyang mga hooks. And then ito naman yung kanyang fuel tank capacity. Nagustuhan ko sa fuel tank niya, Nedices, yung fuel cap niya is may tali. So kapag dinuksan mo na ganyan, hindi mo siya malulus kasi may tali siya, ayan, no? Hindi mo siya mawawala, no? Talagang alagang-alaga. Princess treatment yung ating mga lady riders ngayon. Ang ganda rin ng kanyang bracket, Nedices, yung built-in na bracket niya. Naka matte color. Tapos very sporty din yung muffler niya. Air cooling system, Nedices. Ang sabi nga ni Kymco is mas maganda daw kung mas less sa maintenance para less ang gastos, less ang worry. Gamit ka na lang ng gamit. Hindi ka na masyado makakamba na mag-a-add ka pa doon sa cooling system niya ng liquid coolant. Pakinggan naman natin yung kanyang busina. Meron din tayong carabiner hook dito sa may bandang unahan para kung sakali man na mamimili kayo is meron na rin kayong paglalagyan ng inyong pinamiling gamit. Disusi pa siya, Nedices, hindi pa siya keyless. May key shutter naman siya para iwas sundot-sundot pa rin. Pero ang maganda dyan is naka fully digital na tayo na meter panel with voltmeter. Syempre, yun yung hinahanap lagi ng mga Nedices natin kung may voltmeter daw. Bakit? Kasi nagkakabit tayo ng auxiliary lights, nagkakabit tayo ng mga aftermarket na busina. Napaka-importante pala ng voltmeter sa ating mga Pilipino. May orasan tayo, tapos nakahiwala yung turn signals niya sa kaliwa at sa kanan. And then we also have 2 buttons to worry about to configure it. Isang mode, tsaka isang adjust. Engine check, trip meter. Dito yung pinaka-kill switch niya, Nedices, wala sa side stand. And then meron din tayong switch para sa ilaw. Kung nagtitipid kayo, ayaw nyo na nakabukas ang ilaw nyo dahil say mahina na baterya ninyo. Pero ngayon kasi sa memorandum ng LTO, kailangan always on na yung headlight. Pero syempre, iba na nakatira naman sa mga probinsya, siguro importante pa rin talaga sa kanila yan na may switch para sa ilaw. For the taillight naman, Nedices, meron tayong napaka-pointy and sharp na taillight dito. Diba? Very modern din, Nedices. Pointy siya. And wala na siyang mga turn signals na nakalitaw. So, di ka na makakamba na baka may mabali-bali pa dyan. Maliit lang din yung gulong sa likod, Nedices, 190 at 90-90-12 naman sa unahan. So, 12 inches wheels sa unahan, 10 inches wheels naman sa likuran. Kaparehas sa mga motorsiklo ko, Nedices, para yan sa mas mabilis sa arangkada, mas mabilis na circumference, mas mabilis ang takbo. Ang nagustuhan ko sa kanya, very neat yung design niya, kaya kahit na ganito makulimlim or uulan, makasagasa ka ng mga paddle sa kalsada, Nedices, is hindi magkakalat yung mga putik-putik or dumi kasi may built-in na po siya na mudguard dito sa kanyang pinakaloob. Meron din tayo ditong plate light na, Nedices, halogen pa yung plate light niya. Tapos meron din tayong reflectors dito sa gitna, sa magkabilang gilid, added visibility
visibility at night. So Agility Eco yung pangalan niya, netizens, kasi napakatipid po niya sa gasolina. Yun isa sa mga pinagmamalaki niya, netizens, na makikipagsabayan talaga pagdating sa patipiran at talagang malayo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. For the engine, we have 125cc na fuel injected. Naka Euro 4 compliant na rin tayo, netizens, at naka air cooling system for easier and fewer maintenance, netizens. Ang kanyang pong fuel consumption is tumataginting na 53 kilometers per liter. So napakalayo talaga na mararating mo bago mo maubos ang kanyang full tank, netizens. 477 kilometers yung matatakbo mo bago mo maubos ang isang full tank, di ba? Pwede ka talaga mag-long ride kahit nasa bundok ka mag-long ride, netizens, hindi ka makakamba na mauubusan ka ng gasolina sa motorsiklo na ito. Ito pala kanyang libreng top box, netizens, is meron na rin po siyang pinakasandalan or backrest para sa ating OBR or pillion ride, netizens, and then 30 liters na po yung capacity ng kanyang libre na top box. So saka makakita, netizens, na straight out from the casa pagkabili mo ng motorsiklo, may libre na top box. Napaka-convenient talaga nung isang yun. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, is kakaiba yung design niya, no? Hindi naman siya limited lang na pambabae lang, pero para sa akin, boys or girls talaga magugustuhan tong motorsiklo na to. Nagustuhan ko rin yung kanyang mga side mirrors, netizens, may protective boots pa para sa mga stem. So nagustuhan ko yung isang yan, tsaka malaki siya, kaya kitang-kita talaga yung mga nasa gilid mo or nasa bandang likod mo, netizens, kapag ka bumabiyahe tayo. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, bukod sa telescopic fork na suspension sa unahan, ay naka-swing arm yung suspension niya sa likuran, netizens. So swing arm po tayo sa rear suspension, or kung tawagin nga nila sa ibang bansa, netizens, is yung engine mount na suspension. So yung seat height nito 29.9 inches lang, kaya talagang abot na abot ng mga Filipino height or Asian height, netizens. Kahit short riders, kapag tinatanong nyo ako kung ano yung best na pang beginner na pwede sa short rider and sa female rider, isa na to ngayon sa madadagdag sa option natin. May mga Kymco logo din, netizens, sa kanyang mga side mirrors, to nakakatuwa. So tatlong kulay pala yung available, netizens. Itong nire-review natin is yung kanilang cloud gray, meron din silang matte gray, at saka yung dark gray metallic. Ang presyo, 82,000 pesos. Yan natin kung kakasya aking iPhone 17 Pro Max, 1TB, fully paid dito sa loob. O, kita nyo naman, maluwag pa. Kahit na dalawa pa smartphone mo, pwede. Parang saktuhan lang yung ground clearance niya, no? Pero dahil nga siguro mababa din yung seat height niya, and then na nagustuhan ko sa design niya, netizens, is walang masyadong mga decals na super loud, kundi very premium lang or minimalist. We have 125cc sticker here, and yung Agility Eco naman na sticker dito. So yung Agility niya, netizens, is naka-chrome emblem with Eco emblem naman na kulay green. Test drive natin na walang helmet. Oh, lakas din, ha? Pwede rin, no? Pwede na rin, no? Oh, may arangkada din siya, netizens. Oh, di ba? Tsaka abot na abot. Yung nagusto ko sa kanya, napakagaan. Tsaka abot na abot, netizens. For the suspension, netizens, may kalambutan yung suspension niya. Good to for everyday road condition na mga ganyan na konting lubak-lubak. Kaya kung sakali man na magpapalit ka ng suspension, pwede mo naman i-aftermarket yan. Pero so far, stock to stock, netizens, is ginawa talaga siya para sa everyday road condition. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang pinakabagong Kymco Agility Eco 125? I-comment nyo naman dyan sa baba. Bibili ka ba nito dahil sa top box niya at saka sa laki ng leg space niya? Comment your thoughts below. Saan kaya ito magandang i-compare next vlog? Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, always keep it cool, and ride safe always.